Mabuhay at welcome sa Numa at Some, isang online Bible study hatid ng Congregation of the Living Faith in Jesus Ministry. Hangin, hininga, tinapay at pagkain sa panahon ng 2024, sa panahon ng bagong normal. Halika, samahan niyo po ako, tayo ay manalangin. Pinupuri ka namin, aming Ama, itinataas namin ang iyong pangalan, dinadakila ka namin, sapagkat ikaw ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Sa pamamagitan ng iyong mga salita, ang lahat ng bagay na narito sa mundo ay nagkaroon dahil sa iyong salita. Ikaw ang makapangyarihang Diyos, nag-iisa, walang katulad, banal, makapangyarihan. At sa hapong ito, lumalapit kami na nagpapakumbaba. Aming Ama, patuloy po kami nagpapasuri ng aming isipan, ng aming puso, ng lahat sa amin. Humihingi po kami, Panginoon, ng patawad dahil inaamin namin na kami ay nagkakamali, nagkakasala, nagkukulang sa pananampalataya, nagkukulang sa pagsunod sa iyo. Inaamin namin na kami ay nagkasala at humihingi po kami, Panginoon, ng tawad sa iyo. Patawarin mo po kami sa lahat ng mga bagay na ginawa namin na hindi nakapagbigay ng kalwalatian sa iyong pangalan. Patawarin mo kami kung nasaktan ka namin. Patawarin mo kami, Panginoon, kung nakasakit kami ng aming kapwa, sinasadya at hindi sinasadya sa salita at sa gawa. At salamat po, Panginoon, sa pangako ng iyong mga salita na kung ipapahayag namin, aaminin namin ang aming mga kasalanan. Ikaw ay tapat, ikaw ay mabuti, patatawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan at lilinisin mo kami. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa hapong ito, anuman ang naging kasalanan namin kanina sa nakalipas na mga araw, alam namin ito ay pinatawad mo na. Alam namin na kami ay malinis na dahil kami ay hinugasan ng makapangyarihang dugo ni Kristo Jesus. Salamat po. Pinupuri ka namin sa patuloy na pagkilos mo sa aming mga buhay. Sa mga panahong nakukulangan kami ng pananampalataya, salamat po, hindi mo kami pinababayaan. Sa panahon ng kagipitan at kahirapan, hindi mo kami iniiwanan. Salamat po. Salamat po dahil hindi ka nagsasawa, hindi ka napapagod, naturuan kami, akayin kami kung kami ay lumayo pabalik sa iyo. Salamat po, Panginoon. Salamat po. At nagtitiwala po kami sa gabing ito na hindi ka lamang magsasalita sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong mga salita, kundi ang mga kahilingan namin na naaayon sa iyong kalooban, ito ay pangyayarihin mo. Ito ay ipagkakaloob mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa simula pa lamang ng gabing ito, may mga katawan ka na hinihipo. Binibigyan mo, Panginoon, ng kaginhawahan ang mga kapatid naming nahihirapang pisikal sa kanilang katawan. Binibigyan mo ng kagalingan. Binibigyan mo, Panginoon, ng solusyon ang mga problemang kanilang kinakaharap at ang mga pangailangan ay tinutugon mo sa kahangahangang kapamaraanan. Salamat po. Salamat po. Salamat po, aming Ama. Salamat po na meron kaming nilalapitan. Salamat po, aming Ama na nasa langit. Ang papuri, pagsamba at pagdakila ay ibinibigay namin sa iyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen at Amen. Halika, nakaredy na po ba ang inyong mga Bibles, ang inyong mga notebooks, at ang inyong mga ballpen? Halika, sama-sama po nating hukayin ang yaman ng salita ng Diyos. Ang pamagat po ng pag-aaral natin ay pag-aaral sa ikalawang sulat ni Juan. Ang teksto po natin ay kinuha natin sa ikalawang sulat ni Juan, talatang 3, 4, 5 at 6. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa ikalawang sulat ni Juan, talatang 3, 4, 5 at saka 6. Sasabihin ng anak ko, ano yung 3? Ano yung 4? Ano 5? Anong 6? Ibig sabihin lang po, 2 John verses 3 to 6. Alam ko, nahanap niyo na po. Sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig,
ipagkakaloob sa atin ng Diyos Ama at ni Hesukristo na anak niya ang pagpapala, habag at kapayapaan. Labis akong nagagalak nang makita ko ang ilan sa iyong mga anak na namumuhay ayon sa katotohanan. Di ba, kahapon po pinag-aralan natin na ang ikalawang sulat ni Juan, ang pinatutungkulan po nito ay isang ginang at ang kanyang mga anak. Pero sa pag-aaral po ng mga eksperto, ang ginang maaaring isang babae at ang kanyang mga anak sa loob ng simbahan. Pero ang nakararaming mga eksperto sa Biblia ay nagsasabi na ang ginang na tinutukoy dito ay ang simbahan at ang mga anak ay ang mga membro ng simbahan. Ginamit po nila itong code na ito para yung mga taong nasa labas ay hindi nila ito maintindihan. Kasi nung panahong yon, sila po ay dumadaan sa pagsubok, pag-uusig. Kaya sabi niya, nagagalak ako na makita ang ilan sa inyong mga anak na namumuhay ayon sa katotohanan. Ang pastor o tagapagturo, ang pinaka nagbibigay sa kanya ng kaligayahan ay kapag nakita niya na yung mga tinuturuan niya ay sumusunod sa utos ng Panginoon. Ipinapamuhay ang mga salitang pinag-aaralan. Alinsunod sa utos ng Ama sa atin. Verse 5, at ngayon, ginang, hinihiling ko sa iyo na magmahalan tayong lahat. Hindi ito bagong utos, kundi isang dating utos na sa simula pa'y nasa atin. At ganito ang pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay tayo ng ayon sa mga utos ng Diyos. Ito ang utos na binibigay sa inyo noon pang una. Mamuhay kayo ng may pag-ibig. Titingnan po natin yung pagbati. Makikita po natin yung pagbati sa verse 3. Ang ganitong pagbati ay pangkaraniwan sa mga sulat noong 1st century. Kaya yung ikatlo at ikalawang sulat ni Juan, nung pagkatapos niyang magpakilala at sinulat kung para kanino yung sulat, binati niya na kung kanino para yung sulat. Hindi po extraordinary greetings. Ginamit niya po yung kalakaran ng kanilang kapanahunan. Kapag sumusulat sila, ganito ang ginagawa nilang pagbati. At sa simula pa lang ng pagbati, meron na siyang pahaging patungkol kay Jesus. Kasi alam po natin, ang isa sa dahilan kung bakit sinulat ang ikalawang sulat sa Juan, para pasubalian ang mga taong nagtuturo na sa Jesus ay hindi nagkatawang tao. Tinutuwid ni Juan yung maling turo sa loob ng simbahan. At ang pagbati, sabi po sa verse 3, grace, mercy, and peace will be with us from God the Father and from Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love. Sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig, ipagkakaloob sa atin ng Diyos Ama at ni Hesukristo na anak niya ang pagpapala, habag at kapayapaan. Pansinin niyo po, doon, kagaya ng sinabi ko kahapon, ang katotohanan ay big deal kay Apostol Juan. Kasi sa 5 niyang sinulat, 37 times binanggit yung salitang katotohanan. At nakita naman natin dito sa ikalawang sulat, sa talatang 3, yung salitang katotohanan. Pero yung katotohanan, sinamahan ng truth and love. Ang katotohanan at pag-ibig ay mga paboritong paksa ni Juan. Paboritong paksa sa mga sulat niya. Palaging lumalabas ang paksa ng katotohanan at ang paksa ng pag-ibig. At dito po, yung grace, yung mercy, yung peace, ito ay galing sa Panginoon, na ibinibigay ng Panginoon, ay ibinibigay niya sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig. Ang sino mang nagnanais makaranas ng biyaya, habag, at kapayapaan, makakamtan niya ito sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig.
Ang pag-ibig na tinutukoy po dito ay hindi isang uri ng damdamin o kilig, kundi ang pag-ibig po na tinutukoy po dito ni Juan ay pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya sinasabi niya, kung minamahal mo ang Panginoon, sinusunod mo ang kanyang utos. So ang pag-ibig po dito ay walang kinalaman sa damdamin. Pero ang nakakalungkot po sa panahon natin ngayon, marami sa mga mananampalataya, ang kanilang pananampalataya, katapatan, paglilingkod sa Panginoon ay nakabase sa kanilang damdamin. Ang damdamin po natin ay nagbabago. Minsan, pinaglalaroan tayo ng ating damdamin. Kaya nga, imbis na tayo ang kontrolin ng ating damdamin, dapat tayo ang kumontrol ng ating damdamin. Higit sa lahat, dapat ang salita ng Diyos ang kumontrol sa ating damdamin. Sabi niya, hindi kilig, kundi ang totoong pag-ibig ay pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya kung ikaw, sinasabi mong, mahal ko naman si Lord, pero hindi ako makapagsimba. Mahal ko naman si Lord, pero hindi ako makapagbasa ng Bible. Mahal ko naman si Lord, pero hindi ako makapaglingkod. Kasi marami kang dahilan. Tunay ba ang pag-ibig mo sa Panginoon? Kasi ang tunay na umiibig, sumusunod. At binigyan din dito, sa pagbati pa lang, ang kahalagahan ng pag-ibig sa bawat isa. Makikita po natin, nung si Jesus ay dumating dito sa mundo, hindi niya po inalis o hindi niya pinawalang bisa ang kautusan, kundi ang kautusan ay natupad sa pamamagitan niya. Kung wala ang katotohanan at pag-ibig ni Lord, hindi tayo magkakaroon ng biyaya, ng awa at ng kapayapaan. Dahil ang mga ito ay galing sa Ama at sa Anak. Binanggit ang Diyos Ama at si Hesukristo na anak niya. Kasi nung panahon pong sinusulat ito ni Apostol Juan, merong mga maling katuroan na kumalat sa kanilang kapanahunan na nakapasok na sa loob ng simbahan. Kaya ito po ay pinapasubalian ni Apostol Juan. Ang sabi niya, grace, mercy, and peace will be with us from God the Father, from Jesus Christ, the Son of the Father. Ang kapayapaan, habag at pag-ibig ay galing sa Ama. Pero ito ay galing din kay Jesus na anak ng Ama. Kaya ipinapakita po dito na si Jesus ay mahimala na ipinanganak dito sa lupa. At siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Tatalakayin natin yan mamaya-maya ng buong buo. Ang totoo po, di ba usong-uso po sa panahon natin yung salitang deserve mo yan eh. Minsan nga po, naipost ko na nagbakasyon kami ng pamilya ko. At ang sabi ng isang kaibigang pastor, deserve mo yan, pastora, dahil sa katapatan mo sa Panginoon. Sa palagay ko po, wala tayong anumang bagay na pwedeng gawin na maging deserving tayo sa pag-ibig at biyaya ng Panginoon. Kung nakakaranas tayo ng pagpapala dahil sa biyaya at kabutihan ng Panginoon. Hindi nga tayo deserve na maligtas, pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon, inari niya tayong karapat-dapat. Kaya para po sa akin, kung ano yung tinatamasa natin, hindi dahil deserve natin, kundi dahil ito ay sa biyaya ng Panginoon. Ang totoo, tayong mga mananampalataya, hindi tayo karapat-dapat ng anuman. Pero ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagmahal, at yung kanyang kabutihan, yung kanyang pag-ibig ay ipinapakita niya sa atin. Tingnan nga natin kung ano ang ginawa ng Diyos. Ang sabi, di ba, nung tayo ay makasalanan pa, nung tayo ay hindi pa karapat-dapat, tayo ay minahal na ng Panginoon at siya ay namatay para sa atin.
Ano ang ginawa ng Panginoon? Pinatawad tayo sa ating kasalanan. Niligtas tayo. Kung tutuusin, yun lang kaligtasan natin ng ating kaluluwa at kapatawaran ng ating kasalanan. Napakalaking bagay na yon. Kasi walang relihiyon, walang anuman na pwedeng gawin ang tao para magkaroon ng kapatawaran ng kanyang kasalanan at magkaroon siya ng kaligtasan. Tanging pwede lang gumawa nun para sa atin ay si Jesus. Hindi lang tayo naligtas, ginawa niya pa tayong anak. Kaya nga, nagdadasal tayo sa Diyos na nasa langit, ang tawag natin, Ama ko, Ama ko. Dati tayo ay kaaway, pero ngayon, dahil tayo ay niligtas sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, malaya na natin siyang tawaging Ama ko, dahil meron na tayong relasyon sa Kanya. Napakapalad mo kung ikaw ay anak ng Diyos. Hindi ka niya lang ginawang anak ng Diyos, ginawa ka pa niyang bahagi ng Kanyang pamilya. Wow! Ang pamilya ng Panginoon ay sa lahat ng panahon, sa lahat ng bansa sa buong mundo, mga tao, lalaki at babae na nagsisi ng kanilang kasalanan, isinuko ang kanilang buhay kay Kristo at kinilala siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay. Kapag ginawa mo yon sa pamamagitan ng simpleng dasal, pinatawad ka, niligtas ka, ginawa kang anak, at dahil dito, kabilang ka na sa pamilya ng Diyos. Kung tayo po ay kabilang sa pamilya ng Diyos, dapat humanap po tayo ng simbahan na magiging kabahagi ng ating paglago at magiging spiritual family natin. Hindi lamang yun ang ginawa ng Panginoon. Sinagot niya pa yung ating mga panalangin. At kapag tayo ay naguguluhan, nagbibigay siya ng kapayapaan. At kung iisa-isahin yung mga bagay na ginawa ng Panginoon para sa atin, hindi matatapos ang pag-uusap. Kulang na kulang ang isang araw para isa-isahin yung ginawang kabutihan ng Panginoon sa atin. Hindi tayo karapat-dapat, pero dahil siya ay mabuti, dahil siya ay mabait, dahil siya ay mapagmahal, ginawa niya ang mga bagay na ito para sa atin. God the Father, ang Diyos Ama at ang kanyang anak na si Jesucristo ang nagpapala sa atin. Tayo po na mga nananampalataya, naniniwala po tayo na iisa ang Diyos. Pero ang isang Diyos ay meron pong tatlong persona. Naniniwala tayo sa tri-unity or Trinity, na iisa ang Diyos, pero may tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sila po ay iisa, pantay-pantay, at merong pagkakaisa. Pero sinasabi ng mga bulaang tagapagturo na si Jesus ay hindi kapantay ng Ama, kundi siya ay mas mababa sa Ama. Pero sinasabi ni John na si Jesus ay Diyos Anak. Titingnan po natin sa verse 4, doon sa Thanksgiving. Labis akong nagagalak nang makita ko ang ilan sa iyong mga anak na mumuhay ayon sa katotohanan, alinsunod sa utos ng Ama sa atin. At ngayon, Ginang, hinihiling ko sa iyo na magmahalan tayong lahat. Pakicomment nga, magmahalan tayong lahat. Hindi ito bagong utos, kundi isang dating utos na sa simula pa'y nasa atin. At ganito ang pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay tayo ng ayon sa mga utos ng Diyos. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang una. Mamuhay kayo ng may pang-ibig. Parang kung susuriin po nating maigi, ang sabi po ni Apostol Juan, ang iba ay namumuhay sa katotohanan. At dahil sila ay namumuhay sa katotohanan, sila ay nananatili sa aral na tinanggap nila mula sa mga apostol. At parang may mga iba na hindi namumuhay sa katotohanan dahil sila ay napaniwala
at nahikayat na ng mga bulaang tagapagturo. Pero ang sinasabi niya ay ganito, hindi niya alam ang lahat ng nangyayari sa loob ng simbahan. Pero ang alam niya lang, may mga tao na namumuhay sa katotohanan kasi hindi sila nahikayat, hindi sila naniwala sa panibagong katuruan na itinuturo ng bulaang tagapagturo. Tatanungin natin, ano ba ang ibig sabihin ng mamuhay ayon sa katotohanan? Ito po ay paraan ng pamumuhay. Pag sinabi po nating namumuhay ayon sa katotohanan, ito ay paraan ng pamumuhay. Dahil ang katotohanan ay nasa Kanya, alam niya ang katotohanan at naniniwala pa rin siya na si Kristo ay nagkatawang tao. Noon po, kagaya ng sinabi ko, ang turo po na pinapasubalian ni Apostol Juan ay nagsasabi na si Jesus ay hindi nagkatawang tao o yung katawan na nakikita nila ay hindi talaga totoo. Ang nakikita nila ay multo lang. Akala nila merong katawan, pero ang totoo, wala naman. Kasi yung mga Docetists, naniniwala sila na hindi pwedeng magkatawang tao ang Diyos kasi siya nga ay Diyos. Hindi sila naniniwala na ang Diyos ay pwedeng mamatay. Kaya para sa kanila, kung nakita man nila yung katawan ni Jesus, ito ay hindi talaga katawan. Ito ay ilusyon lang. Ito ay multo lang. Ito ay phantom lang. Kung susundin po natin ang ganitong paniniwala, magkakaroon po tayo ng problema. Alam niyo kung bakit? Kasi kung si Jesus ay hindi nagkatawang tao at yung nakikita ng mga tao ay multo at ilusyon lang, ibig sabihin, hindi rin siya nagdusa at hindi rin siya namatay sa krus. At kung hindi si Kristo nagdusa at namatay sa krus, hindi rin siya nabuhay. Pinag-aralan po natin nung nakaraang linggo, di ba? Ang ating pananampalataya ay merong kabuluhan. Ang paglilingkod natin sa Panginoon ay merong kabuluhan dahil si Kristo ay hindi na natili sa libingan. Siya ay muling nabuhay. At kung paanong binuhay siya ng Panginoon, tayong mga mamamatay para sa Kanya, tayo ay muling mabubuhay din. Kaya dahil si Kristo ay nabuhay, ang lahat po ng sakripisyo, pagpapagal natin sa Panginoon ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Ano ang ibig sabihin ng mamuhay sa katotohanan? Ito po ay paraan ng pamumuhay. Paraan ng pananampalataya na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Ano ang ibig sabihin ng mamuhay ayon sa katotohanan? Panghawakan ang katotohanan. Ipamuhay ito. Ang salita ng Diyos, ang katotohanan ay dapat nating lakaran. At ang pinatutungkulan po dito ni Apostol Juan na si Jesus ay kanyang anak at dapat mahalin ang bawat isa. Kung mahal natin ang Diyos, dapat mahal din natin ang mga mananampalataya. Kung mahal natin ang Diyos, sinasabi nating mahal natin ang Diyos, dapat mahal din natin ang mga kapwa natin mananampalataya sa loob at labas ng simbahan. Paano kung hindi natin mahal ang mga kapatiran? Nangangahulugang hindi rin natin mahal ang Diyos. Kaya kung sinasabing ikaw ay mananampalataya, pero may mga tao kang hindi mo matingnan ng mata sa mata, ayaw mong kausapin, iniiwasan mo kasi galit ka, kasi napupuot ka, pero sinasabi mong mahal mo ang Diyos. Kung hindi tayo nagmamahal, hindi tayo namumuhay sa katotohanan. Ang pag-ibig sa kapwa ay lumang utos.
na binigyan uli ng emphasis na Jesus na makikita natin sa Mark 12:30 and 31. Pero basahin po natin simula sa 28. Ang kanilang pagtatalo ay narinig ng isa sa mga tagapagturo ng kautusan na naroon. Nakita niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduseyo. Kaya siya naman ang lumapit upang magtanong, alin po ba ang pinakamahalagang utos? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Kinuha lang po ito ni Jesus sa aklat ng Deuteronomy chapter 6. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang iba pang utos na hihigit pa sa mga ito. Kaya nga ang sabi ni Apostol, yung sinasabi kong mahalin nyo ang bawat isa, magmahalan kayo, ito ay hindi na bagong utos kasi sa lumang tipan pa lang, sinabi na ito ng Panginoon na mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kumusta ang pag-ibig mo sa iyong kapwa? Kumusta ang pag-ibig mo sa miyembro ng iyong pamilya? Kahit na inagrabyado ka, hindi natin dapat sila gantihan kung paano nila tayo tinrato. Kasi ang itinuturo sa atin ng Panginoon, kung ang minamahal lang natin, yung mga nagmamahal sa atin, ay di kagaya lang tayo ng mga walang pagkakilala sa Diyos. Kahit na yung mga hindi nagmamahal sa atin, kahit na yung nakasakit sa atin, kahit na yung umagrabyado sa atin, dapat pakitaan natin sila ng pag-ibig. Nagagawa natin silang pakitaan ng pag-ibig kasi hindi rin tayo karapat-dapat, pero tayo ay minahal ng Panginoon. Naranasan natin sa ating puso, naranasan natin sa ating buhay ang pag-ibig. Yung pag-ibig na yon ay andito, kaya kaya nating ibahagi sa iba. Ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral at pakinggan.